Ninakaw nila ang aking lupa, pamilya at buhay. Habang nakabulagta ako sa putikang bangin, nagpapakasarap sila sa aking kama. Patay na ang pabigat. Atin na ang lahat. Malademonyong halakhak ng asawa kong si Carlos. Ngunit mali sila. Hindi ako naging pataba sa lupa. Ako si Victoria. Nagbabalik mula sa impyerno upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang masunog sa apoy ng aking paghihiganti? Ninakaw nila ang aking lupa, ang aking pamilya, at ang aking buong buhay. Habang nakabulagta ako sa malamig at maputik na bangin, nagpapakasarap sila sa aking sariling higaan. Patay na ang pabigat. Atin na ang lahat. Ang malademonyong halakhak ng asawa kong si Carlos. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako naging pataba sa lupa. Ako si Victoria. Nagbabalik mula sa impyerno upang bawiin ang lahat at sunugin sila sa apoy ng aking paghihiganti. Handa na ba silang magbayad? Amoy sibuyas at piniritong isda na naman siya tuwing umuuwi ako, Stella. Nakakasuka. Hindi ko na nga mahawakan ang asawa ko dahil pakiramdam ko, isa siyang matandang katulong. At huwag kang mag-alala, mapipilit ko rin siyang ibenta ang lupang pamana ng mga magulang niyang patay na para may maipundar tayo sa bago nating kondo. Ang bawat salitang iyon ay tila mga kalawangin at mapurol na patalim na dahan-dahang itinarak sa dibdib ni Teresa. Habang patuloy ang malakas na pag-uusap mula sa siwang ng pinto ng opisina, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay maingat pa ring pinaplansa ang paboritong mamahaling polo ni Carlos. Tinitiyak niya kanina na walang kahit isang gusot ang kwelyo nito dahil alam niyang gagamitin ito ng asawa sa isang mahalagang pulong bukas. Pinili niya pang haplusin ang tela, nag-aalala na baka hindi sapat ang kanyang pag-aalaga upang maging presentable ang lalaking mahal niya. Ngunit ngayon, ang plansa ay nanatiling nakalapat sa puting tela. Halos sunugin na ito bago niya tuluyang namalayan at naialis ang mainit na bakal. Ang usok na umangat mula sa damit ay tila sumasalamin sa unti-unting pagkaabo ng kanyang mga pangarap. Mabuti naman at natauhan ka na, anak. Ang tinig na yon ay pag-aari ng kanyang biyenang si Doña Carmen, malamig at puno ng pang-uuyam. Ikuha mo na ng pekeng titulo at papirmahin mo na ang babaeng yan. Wala namang alam sa negosyo ang probinsyanang yon. Mas nararapat kay Stella ang posisyon bilang asawa mo. Nakakahiya na isama ang Teresa na yan sa mga handaan ng ating mga kaibigan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Namumbong ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit walang kahit anong himig ng pag-iyak ang nakawala sa kanyang namamagang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan, habang ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Sa kanyang dahan-dahang pag-atras sa madilim na pasilyo, naapakan niya ang isang maliit na laruang kotse ng kanyang anak na si Leo. Ang matalim na kirot sa kanyang talampakan ay walang binatbat sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Mahigpit niyang tinakpan ng bibig gamit ang magkabilang kamay, ibinaon ang mga kuko sa sariling pisngi upang pigilan ang pagalpas ng isang hikbi na pilit nagpupumiglas mula sa kanyang tiyan. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong katapatan, inaruga, mula sa hirap at sakit sa loob ng maraming taon, ay ginagawa siyang katatawanan habang pinagpaplanuhang pagnakawan ng nag-iisang alaala ng kanyang mga yumaong magulang. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay tila pag-usad sa isang makapal at malamig na putikan. Sa harap ng lumang salamin ng aparador, tinitigan niya ang sarili. Nakikita niya ang isang babaeng may maitim na ilalim ng mata, tuyot na labi, at mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba at pagluluto. Lahat ng iyon ay kinimkim niya para sa lalaking naroon sa kabilang kwarto at nakikipaghalakhakan kasama ang sariling ina at ang babaeng nagbabalak na kawin ang kanilang buhay. Nanginginig siyang lumuhod sa tabi ng kama at inilabas mula sa ilalim ng kutsyon ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay ang mapupulang papel ng titulo ng lupa, ang kanyang pamana.
ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal at nagkokonekta sa kanya sa pagmamahal ng kanyang pumanaw na ina at ama. Humigpit ang yakap niya sa mga dokumento, kasabay ng paglapit ng matinding galit mula sa kalangitan sa labas ng bintana. Ang malalakas na ihip ng hangin ay nagbabadyang magdala ng isang walang awang unos na yayanig sa buong kabahayan. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang panaghoy. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid, mahigpit ang hawak sa titulo, at naglakad patungo sa opisina kung saan nagmumula ang mga halakhak ng pagtataksil. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong ginawa niya ng mabuti? At sapat ba ang katiting na pag-asa sa kanyang dibdib upang ipagtanggol ang huling kayamanan ng kanyang anak bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Ibigay mo na sa akin ang titulo, Teresa. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Ang boses ni Carlos ay humahalo sa dumadagundong na kulog, puno ng galit na hindi pa kailanman narinig ng kanyang asawa. Nakatayo sila sa gitna ng madilim na lupain sa probinsya, ang lupang pamana na tanging alaala na lamang ni Teresa sa kanyang mga magulang. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Teresa, habang ang putikan sa kanyang paanan ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang mga tsinelas. Sa tabi ni Carlos, nakatayo si Stella, nakasilong sa isang itim na payong. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti habang pinapanood ang paghihirap ng babaeng nais niyang palitan. Carlos, pakiusap, para ito sa kinabukasan ni Leo. Ito na lang ang natitira sa atin. Pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang tinig ay nanginginig at halos malunod sa ihip ng hangin. Mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib ang sobrang balot ng plastik. Tila ba ito ang kanyang sariling buhay na ayaw niyang bitawan? Future ni Leo? O baka naman gusto mo lang talagang kontrolin ang pera ko? Sabat ni Stella, ang kanyang tinig ay matalas at puno ng lason. Carlos, tignan mo siya. Mukha siyang baliw na kapit-tuko sa lupang wala namang silbi. Kung hindi mo makukuha yan ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin sa Manila. Hahayaan mo bang maghirap ang anak mo dahil sa katigasan ng ulo ng babaeng ito? Ang mga salita ni Stella ay tila apoy na nagpainit sa galit ni Carlos. Sa isang iglap, marahas na hinablot ni Carlos ang braso ni Teresa. Ang puwersa ng kanyang pagkakahawak ay sapat na upang mag-iwan ng mga pasa sa balat ng babaeng nangakong mamahalin niya habang buhay. Nagkaroon ng malakas na agawan, isang marahas na paghahamok sa ilalim ng nagngangalit na langit. Ang mga yabag ng kanilang mga paa sa malambot na lupa ay lumilikha ng mga tunog ng pagsipsip ng putik. Tila ba ang mismong lupa ay nagbabala sa darating na trahedya? Bitawan mo ito, Teresa! Sigaw ni Carlos, at sa isang pagkakataon na puno ng puot, isang malakas na tulak ang naramdaman ni Teresa mula sa mga kamay na dati ay yumayakap sa kanya sa gabi. Ang katawan ni Teresa ay tumalsik pa atras. Wala siyang nakapitan, kundi ang malamig at basang hangin. Ang kanyang pagbagsak patungo sa madilim na bibig ng bangin ay tila isang walang katapusang sandali ng pagkahulog. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa mga nakausling ugat ng puno at matitigas na bato ay nagpapadala ng matitinding kirot na tila binabasag ang kanyang mga buto. Nang tuluyan siyang humampas sa ilalim ng bangin, ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa matitigas na bato ay sapat na upang basagin ang anumang natitirang piraso ng kanyang puso. Nakahandusay si Teresa sa putikan. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng dugo. Mula sa itaas, nakita niya ang dalawang anino na nakadungaw sa kanya. Nakita niya si Carlos, hawak na ang titulo, at si Stella na nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi, walang balak na tumawag ng saklolo. Tara na, Carlos, patay na yan. Sabihin na lang natin sa mga pulis at kay Leo
na sumama siya sa ibang lalaki at naaksidente sa daan. Narinig ni Teresa ang malamig na tinig ni Stella bago tuluyang tumalikod ang dalawa. Ang tunog ng papalayong makina ng sasakyan ay uwent-unting nalunod sa malakas na buhos ng ulan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kamatayan. Ramdam ni Teresa ang dahan-dahang pagdaloy ng mainit na dugo mula sa kanyang ulo, humahalo sa malamig na tubig ulan. Ang kanyang katawan ay tila nagyayelo at ang bawat hininga ay isang matinding paghihirap. Gamit ang kanyang huling lakas, itinaas niya ang kanyang nanginginig at maputik na kamay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na lupa. Pilit na kumakamot, pilit na gumuguhit. Sa gitna ng dumi at dugo, dahan-dahan niyang isinulat ang 3 titik na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huwag munang sumuko sa dilim. LEO. Ang bawat guhit ay puno ng pagmamahal ng isang ina at ang sumpa ng isang babaeng pinagtaksilan. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata habang ang ulan ay patuloy na bumubura sa kanyang ginuhit. Tila ba nais ng langit na itago ang kanyang huling mensahe. Ngunit bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat, isang mahinang sinag ng ilaw mula sa isang lumang flashlight ang tumama sa kanyang mukha at isang anino ang dahan-dahang lumapit sa gilid ng bangin. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng bagyo? At sapat ba ang kanyang pagdating upang iligtas ang isang kaluluwang iniwan na ng sariling pamilya? Puti, nakasisilaw at nakabubulag na kaputian ang tanging bumati sa muling pagmulat ng mga mata ni Teresa. Ang amoy ng matapang na gamot at malinis na telang may halong kemikal ay agad na sumunggab sa kanyang pandama. Tila ba nais nitong paalalahanan siya na hindi pa siya tuluyang nilalamon ng lupa. Sa bawat paggalaw ng kanyang talukap, nararamdaman niya ang matitinding tahi sa kanyang mukha at ang bigat ng mga benda na bumabalot sa kanyang ulo, tila isang maskarang pilit na ibinibigay sa kanya ng tadhana. Isang mainit at malambot na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na palad. Doon niya nakita ang isang babaeng may maamong mukha, ngunit may mga matang puno ng katatagan, si Corazon. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Ang mahinang bulong ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapakalma sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Teresa. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang binalitaktak ng isang pamilyar na tinig mula sa telebisyong nakasabit sa pader. Doon, nakita ni Teresa ang mukha ni Carlos. Nakasuot ito ng itim na polo. Ang mga mata ay mapula at tila luhaan habang kinakapanayam ng mga reporter. Sana ay nasaan man siya, masaya siya sa pinili niyang buhay. Ang pahayag ni Carlos sa harap ng kamera, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Masakit para sa amin ni Leo na malaman na ninakaw ni Teresa ang aming pera at sumama siya sa ibang lalaki. Ngunit kailangan naming magpatuloy para sa aming anak. Patawad, Teresa. Ngunit hindi ko na kayang tanggapin ang pagtataksil mo. Isang matinding bugso ng galit ang sumabog sa bawat himaymay ng laman ni Teresa. Tila isang malaking insulto ang bawat luhang tumutulo mula sa mga mata ng asawang nagtangkang pumatay sa kanya sa ilalim ng ulan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang screen at sabihin sa buong mundo ang katotohanan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay mga tuyot na tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Ang kanyang lalamunan ay tila dinurog ng pagkakahulog sa bangin. Iniwan siyang pipi sa gitna ng kanyang sariling trahedya. Sa bawat pag-iisip niya kay Leo, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay kasalukuyang naniniwala na ang kanyang ina ay isang magnanakaw at taksil. Ang kawalang katarungang ito ay mas masakit pa kaysa sa mga bali sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang buong pagkatao ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa puting kumot ng ospital
habang ang mga luha ng matinding pagdurusa ay dahan-dahang gumuguhit sa ilalim ng kanyang mga benda. Huwag kang umiyak, iha. Ang mahinahong utos ni Corazon habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ang luha ay para sa mga mahihina. Kung gusto mong mabawi ang anak mo, kailangan mong itapon ang babaeng mahina sa loob mo. Iniligtas kita mula sa putikan hindi para mamatay ka sa lungkot, kundi para maging mas matatag kaysa sa mga taong sumira sa iyo. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahaba at madilim na panaginip. Ang bawat araw ay isang labanan ng paghihilom, hindi lamang ng balat, kundi ng espiritu. Sa ilalim ng pangangalaga ni Corazon, natutunan ni Teresa na yakapin ang kanyang bagong kapalaran. Ang utang na loob niya sa babaeng ito ay naging pundasyon ng kanyang panibagong pagkatao. Dumating ang araw na dahan-dahang ganing tinanggal ang mga huling benda sa kanyang mukha. Sa harap ng malaking salamin, hindi na ang matanda at tuyot na mukha ng probinsyanang asawa ang nakita ni Teresa. Ang tumingin pabalik sa kanya ay isang babaeng may matatalas na anggulo sa mukha, mga matang tila gawa sa malamig na kristal, at isang aura ng kapangyarihan na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang mga peklat ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng mahusay na pagkakaayos, ngunit ang kanyang kaluluwa ay wala ng kahit anong bahid ng dati niyang kahinaan. Tahimik na tumayo si Teresa sa harap ng salamin. Namumugto ang kanyang mga mata, ngunit wala ng luha ang natitira. Dahan-dahan niyang dinampot ang gunting at tinitigan ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na minsang gustong-gusto ni Carlos, ang buhok na lagi nitong hinahaplos, habang binubulungan siya ng mga pangakong hindi naman pala tutuparin. Sa isang malalim na paghinga, isinara niya ang kanyang puso sa nakaraan. Sabay ng isang matalim na lagitik, bumagsak ang unang kumpol ng buhok sa sahig. Isa pa at isa pa. Bawat hiblang napuputol ay tila pagputol din sa sakit, pagtataksil at mga alaala ng pagmamahal na minsang pinaniwalaan niya. Habang unti-unting umiikli ang kanyang buhok, pakiramdam niya ay unti-unti ring nawawala ang dating Teresa. Ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa isang lalaking hindi siya pinahalagahan. Nang mahulog ang huling hibla, tumingala siya sa salamin at ngumiti ng bahagya. Patay na ang dating Teresa. At mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak, isang mas matatag, mas matapang, at mas mapanganib na Teresa ang isinilang. Patay na si Teresa. Ang kanyang malamig na bulong, ang kanyang boses ay buo na at puno ng awtoridad. Mula ngayon ang pangalan ko ay Victoria. At ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin, bawat patak ng luhang idinulot nila kay Leo, ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Tinitigan ni Victoria ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. 4 na taon ang lumipas, ngunit ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib ay mas mainit pa kaysa sa araw. Handa na siyang bumalik sa Manila. Handa na siyang pasukin ang mundo ng mga taong nag-akalang nabaon na siya sa limot. Ngunit paano tatanggapin ng isang anak ang isang inang hindi na niya namumukhaan? At paano haharapin ni Victoria ang kilabot na muling makita ang lalaking pumatay sa kanyang nakaraan? Ang bawat hakbang ni Victoria sa makintab na sahig ng gusali ay tila isang regular at matigas na tibok ng pusong umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay hindi lamang ingay, kundi isang babala ng pagdating ng isang bagong Panginoon. Hawak niya ang isang itim na folder na tila ba naglalaman ng kapangyarihang bumuhay o pumatay sa mga pangarap ng taong nasa loob ng silid-pulungan. Sa loob ng opisina, ang amoy ng panis na kape at ang alingasaw ng desperasyon ay sumasakal sa hangin. Ang mga sigaw ni Carlos at Stella ay naririnig hanggang sa labas, mga tinig na puno ng panunuumbat at takot. Sinasabi ko sa iyo, Carlos, kapag hindi natin nakuha ang pirma ng investor na ito, bukas na bukas din ay nasa kalsada na tayo.
Inubos mo ang lahat sa mga maling desisyon mo. Ang boses ni Stella ay matinis, tila isang kiskis ng kutsilyo sa basag na plato. Ako pa ang sinisisi mo. Sino ba ang kumuha ng milyon-milyon para sa mga alahas at luho mo? Ang ganti ni Carlos ay puno ng pagod. Ang kanyang dating makisig na tindig ay tila unti-unti nang nabubulok dahil sa bigat ng mga utang. Dahan-dahang binuksan ni Victoria ang pinto. Walang pasabi, walang katok. Ang kanyang pagpasok ay tila isang malamig na hanging pumasok sa isang nagbabagang silid. Agad na tumahimik ang paligid. Ang dalawa ay napalingon, ang kanilang mga mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa pagkagulat hanggang sa paghanga at sa huli, ang matinding pag-asa. Good morning, I believe you are expecting me. Ang panimula ni Victoria. Ang kanyang boses ay may lalim at lamig na tila ba galing sa kailaliman ng isang bangin. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang matatalas na mata, ang mapupulang labi, at ang tindig na tila isang reyna. May kung anong pamilyar sa aura nito, isang pakiramdam na tila ba nakita na niya ang mga matang iyon sa kanyang mga panaginip o marahil sa kanyang mga bangungot. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Ang babaeng ito ay marangya, malinis, at puno ng bango ng tagumpay, malayo sa madumi at probinsya ng asawa na iniwan niya sa putikan 4 na taon na ang nakalilipas. Miss Victoria, yes of course, please have a seat. Ani Carlos, ang kanyang boses ay biglang naging malambot at puno ng pag-amo. Agad siyang tumayo upang ayusin ang upuan para sa bisita. Si Stella naman ay nanatiling nakatitig, ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa. Ramdam niya ang matinding inggit sa bawat himaymay ng kanyang laman. Ang suot ni Victoria ay katumbas na ng halaga ng kanyang buong koleksyon ng alahas. Pilit siyang ngumiti, isang plastik na ekspresyong naglalayong makuha ang loob ng batingaw ng kanilang kaligtasan. We are so honored to meet you, Miss Victoria. Sabi nila, ikaw lang ang makakapagsalba sa kumpanyang ito. Ani Stella, ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason. Inilapag ni Victoria ang folder sa mesa. Ang tunog ng pagdait ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nagkasala. I don't invest in companies, Mr. Carlos. I invest in people. And right now, I see potential, provided that you follow my rules. Sa bawat salitang binibitawan ni Victoria, ninanamnam niya ang takot at pag-asa sa mga mata ng kanyang kaaway. Ito ang kanyang hinihintay. Ang makita silang nagmamakaawa sa mismong babaeng itinuring nilang basura. Nang dahan-dahang abutin ni Carlos ang kanyang kamay upang magpasalamat sa pagtanggap ng negosasyon, naramdaman ni Victoria ang init ng palad nito. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na dating humahaplos sa kanyang pisngi bago siya itinulak patungo sa kamatayan. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang balat. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, dahil sa labis na kagalakan at desperasyon, yumukod si Carlos at dahan-dahang hinalikan ang mubayan ni Victoria bilang tanda ng kanyang pagsamba sa bagong tagapagligtas. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo, Miss Victoria. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ang bulong ni Carlos habang ang kanyang mga labi ay nakalapat sa balat ng babaeng pinatay niya sa kanyang gunita. Sa kabilang banda, napansin ni Stella ang isang napakaliit na puting marka, isang peklat na tila itinago ng mahusay na makeup sa likod ng tainga ni Victoria habang ito ay bahagyang yumuyuko. Kumunot ang noo ni Stella, isang kakaibang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Habang nakayukod si Carlos sa kanyang paanan, tinitigan siya ni Victoria mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nagnanais bumitaw. Sa kanyang isip, isa lamang ang sinasabi niya, halikan mo ang kamay, nawawasak sa'yo, Carlos. Dahil ang buhay
na sinasabi mong utang mo sa akin ay sisingilin ko sa paraang hindi mo kailanman malilimutan. Ano ang gagawin ni Stella kapag napatunayan niyang ang peklat na nakita niya ay ang parehong marka ng babaeng inaakala nilang matagal nang naging bahagi ng lupa? At hanggang kailan matitiis ni Victoria ang haplos ng lalaking pumatay sa kanyang nakaraan? Ang bawat hakbang sa loob ng bahay na ito ay tila pagtapak sa mga bubog ng nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango at nilulutong steak ay pumalit na sa dating amoy ng pawis at ginisang sibuyas na palaging nakadikit sa balat ni Teresa. Habang dahan-dahang iginagala ni Victoria ang kanyang paningin sa sala, nakita niya ang bawat sulok kung saan siya dati yumuyukod upang maglinis ng sahig, ang mga bintanang kailangan niyang pakintabin hanggang sa sumakit ang kanyang likod. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa gitna ng hapagkainan. Ang upuang dati ay para lamang sa mga espesyal na panauhin. Miss Victoria, please don't be shy. Tikman mo itong luto ng aming bagong chef. Pinili ko talaga ang pinaka-expensive na ingredients para sa'yo. Ang masayang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamyos na musika ng kaplastikan. Ang kanyang dating biyenan ay halos magkandara pa sa pag-aasikaso sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng pandidiri sa probinsyanang si Teresa, ay ngayon ay nagniningning sa pagsamba sa milyonaryang si Victoria. You are so kind, Doña Carmen. Napakaganda ng taste niyo sa mga gamit dito sa bahay. Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na may dalang talim. Ay, salamat. Alam mo naman, Miss Victoria, I've always valued class. Hindi gaya ng dati naming nakasama rito na kahit anong ituro ko ay mukhang katulong pa rin ang galaw. Ang tawa ni Carmen ay umalingaw-ngaw sa silid, habang si Stella ay napanguso at lihim na nagngit-ngit sa kanyang kinaupuan. Ramdam ni Stella ang bawat patutsada ng matanda, ngunit kailangan niyang manahimik dahil sa takot na bawiin ni Victoria ang puhunan para sa kanilang kumpanya. Ngunit ang lahat ng pait at galit sa dibdib ni Victoria ay biglang napalitan ng isang matinding kirot na tila binuha ang kanyang puso nang bumukas ang pinto ng silid. Isang maliit na batang lalaki ang dahan-dahang lumabas, nakayuko ang ulo at ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Iyon si Leo. Ang kanyang anak, ang 8 taong gulang na bata, ay tila isang anino na lamang ng masayahing sanggol na iniwan ni Teresa 4 na taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga braso ay masyadong payat para sa kanyang edad, at ang kanyang mga mata ay tila mga bintanang wala ng kahit anong ilaw ng pag-asa. Leo, come here. Greet our guest, Miss Victoria. Ang utos ni Carlos ay puno ng pekeng awtoridad. Lumapit ang bata, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita ni Victoria ang mabilis na pagkilos ni Stella sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko ni Stella na kulay dugo ay marahas na bumaon sa maliit na braso ni Leo, isang lihim na kurot na naglalayong takutin ang bata upang kumilos ng maayos. Ang maliit na ungol ng sakit ay pinigilan ni Leo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na tumingin sa bisita. Good evening po, ma'am. Ang mahinang bulong ni Leo. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Victoria ay tila nag-aapoy sa galit. Ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang mamahaling lace na panyo. Tila ba nais niyang durugin ang hawak na tinidor hanggang sa mabaluktot ito. Ang nais niyang gawin ay tumayo, sampalin si Stella at yakapin ang kanyang anak ng napakahigpit. Ngunit alam niyang sisirain yon ang lahat. Hello, Leo! Napakagwapo mo namang bata. Ani Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa ilalim ng hapagkainan. Sa gitna ng pagkukunwari ng lahat, sinadya ni Victoria na ihulog ang kanyang panyo sa sahig. Sa kanyang pagyuko, upang kunin ito, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa dulo ng sapatos ni Leo at sa gilid ng kanyang pantalon.
Isang napakabilis na haplos, isang dampi ng pagmamahal na tila ba nais niyang ipadala ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang anak sa pamamagitan ng isang hawak. Be brave, little one. Ang tila bulong ng kanyang puso na hindi naririnig ng iba. Nang muling umayos ng upo si Victoria, nakita niyang nakatitig sa kanya si Stella. Ang mga mata ng babaeng ito ay puno ng hinala at selos. Tila ba sinusubukang basahin ang bawat kilos ng kanilang panauhin. You seem very fond of children, Miss Victoria. Ani Stella, ang kanyang tinig ay tila isang babala. Sana lang ay hindi ka masyadong ma-attach sa batang yan. Minsan kasi, masyado siyang matigas ang ulo, gaya ng kanyang ina na naging taksil sa pamilyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Ang tunog ng pagtama ng kutsara sa pinggan ay tila isang malakas na pagputok ng baril sa gitna ng gabi. Tumingin si Victoria ng diretso sa mga mata ni Stella. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatutok sa lalamunan ng kalaban. Isang malaking pagkakamali ang husgahan. Ang isang taong wala rito para ipagtanggol ang sarili niya, Stella. Ang malamig na sagot ni Victoria. At tandaan mo, ang mga batang nakakaranas ng kalupitan ay madalas na may mga anghel na naghihintay lang ng tamang oras para maghiganti para sa kanila. Sa gitna ng tensyon, biglang nabitawan ni Leo ang kanyang baso ng tubig. Ang basag na kristal at ang talsik ng tubig ay gumawa ng isang magulong eksena sa gitna ng silid. Agad na tumayo si Stella, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang itinataas ang kanyang kamay upang saktan ng bata sa harap ng lahat. You brat! Napaka-clumsy mo talaga. Ang sigaw ni Stella habang ang kanyang palad ay mabilis na humahataw patungo sa pisngi ni Leo. Ano ang gagawin ni Victoria kapag nakita niyang ang kanyang anak ay sasaktan sa mismong harapan niya at hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang pagbabalat kayo bago tuluyang sumabog ang kanyang pagiging ina? Huwag mong subukang idampi ang maruming kamay mo sa batang ito, Stella. Hindi mo pagmamay-ari ang kanyang dangal. Ang boses ni Victoria ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpatigil sa lahat ng ingay sa loob ng silid. Ang kamay ni Stella ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi dahil sa sarili niyang kagustuhan, kundi dahil sa bakal na pagkakahawak ni Victoria sa kanyang pulso. Ang mga kuko ni Victoria ay dahan-dahang bumaon sa balat ni Stella. Isang tahimik na pagpapakita ng lakas na nagpadaloy ng takot sa ugat ng babaeng taksil. Ang lamig ng mga mata ni Victoria ay tila isang nagyayelong dagat na handang lumamon sa sinumang mangahas na manakit sa kanyang anak. Miss Victoria, I'm sorry. Masyado lang talagang matigas ang ulo ng batang ito. Hindi siya marunong makinig. Ang nauutal na paliwanag ni Stella, pilit na binabawi ang kanyang braso mula sa pagkakasakal ng kamay ng panauhin. Ang isang bata ay kailangang gabayan, hindi saktan, Stella. At sa pagkakaalam ko, panauhin niyo ako rito. Hindi magandang tignan na nagpapakita ka ng kalupitan sa harap ng taong may hawak ng kinabukasan ng kumpanya niyo. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang sampal na nagpula sa pisngi ni Stella sa kahihiyan. Dito na sumingit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding pagkahiya. Stella, ano ba ang nangyayari sa'yo? Para kang walang pinag-aralan. Humingi ka ng paumanhin kay Miss Victoria ngayon din. Napaka-unprofessional mo. Ang dating malapit na magbiye-biyehan ay ngayon ay nagkakasukatan ng tingin dahil sa takot na mawala ang grasya ng pera. Si Carlos naman ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Walang magawa, kundi ang panoorin ang tensyon. Ang kanyang kawalan ng kibo ay lalong nagpainit sa galit ni Victoria. Ang lalaking ito, na dati ay nangakong poprotektahan ang kanilang pamilya, ay ngayon ay hinahayaan ng ibang babae na saktan ang sarili niyang dugo at laman. Dahan-dahang binitawan ni Victoria ang pulso ni Stella at bumaling kay Leo. Ang kanyang ekspresyon
ay biglang lumambot. Ang matatalas na mata ay napalitan ng isang malalim na lungkot at pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang mamahaling lace na panyo at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Hindi alintana ang dumi ng nabasag na baso sa sahig. "Tahan na, Leo. Huwag kang matakot. Nandito na ako." Ang bulong ni Victoria. Ang mga salitang iyon ay tila isang mahiwagang gayuma na nagpatigil sa panginginig ng bata. Ipinunas ni Victoria ang panyo sa basang damit ni Leo. Ang kanyang mga kilos ay puno ng ingat na tila ba humahawak siya ng isang babasaging kristal. Sa isang sandali na hindi napapansin ng iba, inilapit ni Victoria ang kanyang labi sa tainga ng bata at ibinulong ang isang awit na palaging kinakanta ni Teresa noong sanggol pa ito. "Huwag matakot sa dilim, bituin ay nagniningning." Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang humawak sa daliri ni Victoria. Isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng bata. Isang koneksyon na hindi kayang burahin ng 4 na taon ng kasinungalingan. "Ma?" Ang halos hindi marinig na yusal ni Leo. Ngunit agad itong pinutol ni Victoria sa pamamagitan ng isang banayad na ngiti at pagpisil sa kanyang kamay. "Go to your room now, Leo. Magpalit ka ng damit. I'll send you some chocolates later." Ani Victoria bago tumayo at hinarap ang pamilyang nagmamasid sa kanya. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang pilit na katahimikan. Nang makaalis na ang lahat at maging ang mga katulong ay nagpapahinga na, naiwan si Stella sa sala. Nagnginggit-ngit ang mga ngipin habang tinitignan ang kanyang namumulang pulso. Ang kanyang selos ay tila isang apoy na lalong nagniniingas. Sa kanyang galit, hinablot niya ang throw pillow sa sofa at doon niya napansin ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng upuan kung saan naupo si Victoria kanina. Yumuko si Stella at kinuha ang isang maliit na bagay. Isang lumang kuyentay na gawa sa pilak, may disenyong hugis bulaklak. Ang kuyentay na yon ay kupas na, malayo sa karangyaan ni Victoria. Ngunit nanlamig si Stella nang maalala niya kung saan niya huling nakita ang disenyong iyon. Iyon ang parehong pares ng alahas na suot ni Teresa noong gabi na itinulak nila ito sa bangin. Hindi maaari. Imposible itong mangyari. Ang bulong ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang piraso ng pilak. Paano nagkaroon ng isang bilyonaryang tulad ni Victoria ng isang luma at murang alahas na pag-aari ng isang babaeng dapat ay matagal nang naging bungo sa ilalim ng lupa? At ano ang gagawin ni Stella kapag ang kanyang hinala ay naging isang madugong katotohanan na magbabanta sa lahat ng kanyang ninakaw? Ang bawat paghinga ng hapon ay tila may dalang pahiwatig ng ulan. Ngunit sa likod ng bahay ng mga asawa, ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay ginto. Nakaupo si Victoria sa isang luma at maduming bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang marangyang damit ay hindi na niya inaalintana habang hinihintay ang paglabas ng kanyang anak. Nakita niya si Leo na dahan-dahang naglalakad. Ang mga paa ay tila may suot na kadena sa bigat ng bawat hakbang. Ang bata ay may dalang maliit na notebook. Ang kanyang tanging takas mula sa malupit na mundo ni Stella. "Leo," ang mahinang tawag ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin, puno ng pag-iingat. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Victoria, ang takot na yon ay dahan-dahang natunaw. Lumapit si Victoria at inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na lalagyan. Pagbukas niya nito, ang amoy ng bagong luto at mainit-init pang puto ay agad na humalimuyak. Ang puto na may kapirasong keso sa ibabaw. Ang paboritong merienda ni Leo noong bata pa siya na palaging niluluto ni Teresa tuwing linggo. "Tikman mo ito, Leo.
Gawa ito ng isang matandang kaibigan ko sa probinsya, ani Victoria, habang iniabot ang isang piraso sa bata. Nanginginig ang maliit na kamay ni Leo nang kuhanin niya ang pagkain. Sa unang kagat pa lamang, nanigas ang buong pagkatao ng bata. Ang lasa ng gata, ang tamis na hindi nakakasawa, at ang lambot ng pagkakagawa. Ito ang lasa ng kanyang pagkabata. Ito ang lasa ng mga hapon na kasama niya ang kanyang ina bago ito biglang nawala. Sa gitna ng kanyang pagnguya, isang malaking luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata, pumatak sa maputla niyang pisngi at humalo sa pagkaing nasa kanyang bibig. Nagsimulang humikbi ang bata, isang tunog ng pagguho ng isang matagal ng kinimkim na pighati. Hindi na niya natapos ang pagkain, sa halip ay ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Victoria at doon ay umiyak ng walang humpay. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat bugso ng kanyang pananangis. Miss Victoria, bakit po lasang-lasa ito ng luto ni Mama? Bakit po pakiramdam ko kapag kasama kita, hindi na ako natatakot? Ang basag na tinig ni Leo ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kaluluwa ni Victoria. Naramdaman ni Victoria ang matinding pagnanais na sumigaw, na sabihing, "Ako ito, anak. Ang iyong nanay ay hindi ka iniwan." Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang haplusin ang likod ng bata. Damhin ang bawat buto sa likod nito na tila ba naging biktima ng kapabayaan. Ibinuwal niya ang kanyang sariling luha, pinigilan ang bawat patak na nais kumawala, upang manatiling matatag para sa kanyang anak. Sa bawat haplos niya, tila ba nais niyang sipsipin ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Leo at ilipat ito sa kanyang sariling katawan. Sa di kalayuan, nakatayo si Stella sa likod ng kurtina ng bintana sa ikalawang palapag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang kanyang puso ay puno ng lason ng selos. Hindi niya matanggap na ang batang hindi niya mapaamo sa loob ng 4 na taon ay ngayon ay nakasandal sa kandungan ng babaeng bilyonaryang ito. Ramdam niya na ang kanyang kontrol sa pamilyang ito ay unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga daliri. "Masyado kang mapangahas, Victoria," ang bulong ni Stella sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay nabaon sa hamba ng bintana. "Kukunin mo ang atensyon ng asawa ko at ngayon, pati ang batang ito ay inaagaw mo sa akin? Hindi ako papayag na masira mo ang lahat ng pinaghirapan ko." Habang ang lahat ay nakatuon sa drama ng pamilya, isang matandang lalaki na nagdidilig ng mga halaman sa gilid ng hardin ang dahan-dahang tumigil sa kanyang ginagawa. Si Mang Jose, ang matandang hardinero na nakakilala kay Teresa mula noong bata pa ito, ay nakatitig kay Victoria. Nakita niya ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ni Leo, ang paraan ng kanyang pagyuko, isang kilos na hindi kayang gayahin ng kahit sinong estranghero. Huminga ng malalim ang matanda at dahan-dahang napa-sign of the cross, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Tila may iniingatang lihim na mas matanda pa sa mga puno sa paligid. Ipinatong ni Leo ang kanyang maliit na palad sa pisngi ni Victoria, pilit na pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Isang malalim na katahimikan ang namayani. Tila ba huminto ang oras para sa kanilang dalawa. "Amoy mama po kayo." Ang mahinang bulong ni Leo, ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Victoria. Ang amoy ng sampagita at bagong labang damit. Ganyang-ganya ang amoy ni Mama bago siya umalis. Nanigas ang buong pagkatao ni Victoria. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan, at ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila na kuryente sa sinabi ng bata. Paano niya itatago ang katotohanan kung ang puso ng isang anak ay palaging nakakakilala sa tibok ng puso ng kanyang ina, gaano man karaming maskara ang isuot nito? Ang bawat tasa ng tsa na inihahain sa silid na yon ay tila may halong lason ng kasakiman, at si Victoria ang siyang nagtimpla nito
ng may buong ingat. Nakaupo siya sa tapat ni Doña Carmen sa isang mamahaling coffee shop. Ang paligid ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Sinadya ni Victoria na piliin ang pwestong malapit sa isang malaking salamin, kung saan makikita niya ang anino ni Stella na kunwaring tumitingin ng mga damit sa katabing butik. Ngunit ang totoo ay pilit na nakikinig sa kanilang usapan. Doña Carmen, hindi ko sana ito sasabihin sa iba dahil ang proyektong ito ay para lamang sa mga piling tao na may tunay na class. Ang mahinang bulong ni Victoria, sapat na upang marinig ng matanda at ng nakikinig na ahas sa labas. May isang pagkakataon sa real estate sa probinsya na siguradong dodoblehin ang perang ipapasok nyo sa loob lang ng isang buwan. Ayaw ko lang na mabalitaan ito ng mga taong baka gamitin lang ang pera sa walang kwentang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling sing-sing-sing ay dahan-dahang nanginginig sa pananabik. Para sa isang babaeng sanay sa luho, ngunit unti-unti nang nauubusan ng yaman dahil sa paglulustay ni Carlos, ang alok na ito ay tila isang bukal ng tubig sa gitna ng disyerto. Miss Victoria, alam mo namang mapagkakatiwalaan ako. Ang mabilis na tugon ni Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanasa. Magkano ba ang kailangan? Gagawan ko ng paraan. Basta wag mo lang ipapaalam sa iba. Lalo na sa mga taong baka humingi lang ng balato. Sa labas ng pinto, nararamdaman ni Victoria ang matinding galit at inggit na nagmumula kay Stella. Alam niyang ang laso ng selos ay dahan-dahan nang kumakalat sa sistema ng babaeng iyon. Hindi matatanggap ni Stella na ang kanyang biyenan ay magkakaroon ng sariling yaman na hindi niya kontrolado. Nang makauwi sa bahay, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa bawat pasilyo. Nakita ni Victoria si Stella na pabalik-balik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kuko ay kinakagat sa sobrang pag-iisip. Doon nagsimula ang ikalawang bahagi ng plano. Ginamit ni Stella ang kanyang ganda at manipulasyon upang kumbinsihin si Carlos na kumuha ng malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya. Carlos, para ito sa atin. Isipin mo, kapag lumago ang perang ito, hindi na natin kailangan pang umasa sa nanay mo o kahit kay Victoria. Magiging malaya na tayo. Ang matamis na bulong ni Stella habang nakasandal sa dibdib ng lalaking naging bulag na sa katotohanan. Sa loob ng kanyang madilim na silid sa hotel, binuksan ni Victoria ang kanyang laptop. Pinagmasdan niya ang mga digital na numero na gumagalaw sa screen, ang paglilipat ng pera mula sa kumpanya ni Carlos patungo sa isang lihim na account na siya mismo ang may hawak. Ang pangalan ng account na yon? Pamana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ginagamit nila ang perang ninakaw nila sa kanya upang iabot ito pabalik sa kanya nang hindi nila nalalaman. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang paso ng orchid sa gilid ng bintana. Ang bulaklak ay tila malapit ng malanta. Tuyot ang mga talulot at lupaypay ang mga dahon. Kinuha niya ang isang maliit na sprayer at dahan-dahang diniligan ng halaman. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang maingat na pagkilos ng pag-aaruga. Pinagmamasdan niya kung paano sipsipin ng tuyong lupa ang tubig. Gaya ng kung paano sipsipin ng kasakiman ang natitirang bait ni Stella at Carmen. Uminom kayo ng uminom. Ang malamig na bulong ni Victoria sa hangin. Dahil sa bawat patak na ibinibigay ko, lalo kayong malulunod sa sarili ninyong hukay. Lumipas ang gabi at ang katahimikan ng bahay ni Carlos ay biglang nabasag ng dumaatang ang kanilang head accountant sa kalagitnaan ng gabi. Ang tunog ng mabilis na pagkatok sa pinto ng opisina ni Carlos ay tila isang malakas na tunog ng kampana ng kamatayan. Nagmamadaling lumabas si Carlos mula sa kanyang silid, magulo ang buhok at namumutla ang muka. Sa likod niya ay nakasunod si Stella, balot ng isang seda na robe. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Sir Carlos, may malaking problema. Ang hingal na sabi ng accountant habang ipinapakita ang isang tablet.
May nawawalang mahigit 10 milyong piso sa ating operating fund. At ang masaklap pa, ang account kung saan ito inilipat. Bigla na lang itong naglaho at hindi na matrace. Nanlamig ang buong pagkatao ni Carlos. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. At kung hindi lamang siya nakahawak sa hamba ng pinto, ay baka natumba na siya sa sahig. Lumingon siya kay Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunumbat at matinding takot. Saan napunta ang pera na dapat sana ay magliligtas sa kanila? At ano ang gagawin ni Carlos kapag nalaman niyang ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay siya ring nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin ng pagbagsak? Ang bawat sigaw na nanggagaling sa loob ng mansyon ay tila mga matatalas na kidlat na gumuguhit sa katahimikan ng gabi. Ang dating marangyang sala ni na Carlos ay naging isang arena ng sisihan at puot, kung saan ang bawat isa ay tila mga gutom na hayop na naghahanap ng mapagbubuntungan ng kanilang galit. Ang amoy ng mamahaling kandila ay natabunan na ng alingasaw ng pawis at tensyon. Magnanakaw! Ikaw ang kumuha ng pera sa kumpanya, Stella. Akala mo ba hindi ko alam ang mga lihim mong paggastos? Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig sa matinding pagngangalit habang ang kanyang hintuturo ay halos tumama na sa mukha ni Stella. At ikaw naman, akala mo ba hindi ko alam ang mga utang mo sa kasino, Carmen? Huwag kang magmalinis dahil kung hindi dahil sa mga luho mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang ganti ni Stella ay tila isang lason na idinura sa mukha ng matanda. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito ang mabilis na tunog ng isang sampal, kundi isang mabigat at masakit na impact na nagpalingon sa ulo ni Stella. Ang matinding puwersa ng kamay ni Carmen ay nag-iwan ng mapulang marka na tila ba sumasalamin sa lahat ng kahihiyang nararamdaman ng matanda. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong bahay. Ang bulyaw ni Carmen habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Napadapa si Stella sa sofa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sariling bahay? Binabayaran na ang bahay na ito ng perang kinuha ko, Carlos. Sabihin mo sa nanay mo ang totoo. Napahawak na lamang sa kanyang ulo si Carlos. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Tumigil na kayo. Pare-pareho tayong mawawalan ng lahat. Bakit ba napapaligiran ako ng mga taong walang ibang alam gawin, kundi ubusin ang lahat ng mayroon ako? Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon, ang boses ng isang lalaking nirealisa na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay unti-unti nang bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Victoria, suot ang isang itim na terno na tila ba nagdadala ng lamig ng sementeryo sa loob ng nagbabagang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado, tila ba hindi niya napapansin ang mga basag na florera at ang gulugulong ayos ng pamilya. Is this a bad time? I came to discuss the next phase of our investment, but I see you're busy destroying each other. Ani Victoria, ang kanyang boses, ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa mainit na uling. Agad na tumigil ang tatlo. Ang kahihiyan sa mukha ni Carlos ay hindi mailarawan, habang si Carmen ay pilit na inayos ang kanyang damit upang magmukhang disente pa rin. Si Stella naman ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mata ay puno ng hinala habang tinitignan ng babaeng tila palaging dumarating sa tuwing sila ay nasa kailaliman ng dusa. Miss Victoria, I'm so sorry. Nagkaroon lang ng kaunting misunderstanding. Ang nauutal na sabi ni Carlos. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi sumagot si Victoria. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa sulok ng silid kung saan nakita niya si Leo. Ang bata ay nakatago sa likod ng isang malaking cabinet.
Nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga at ang mga mata ay nakapikit ng mariin upang hindi makita ang karahasan ng mga taong dapat ay nag-aaruga sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Victoria sa bata. Kahit na sa gitna ng kanyang paghihiganti, ang puso ng isang ina ay hindi kayang baliwalain ang takot ng kanyang anak. Tumayo siya sa harap ni Leo. Ginawang panangga ang kanyang sariling katawan laban sa mga sumisigaw na tao sa silid. Nang may dumaan na isang lumilipad na dekorasyong ibinato ni Stella kanina, maingat itong sinangga ni Victoria gamit ang kanyang braso upang hindi tumama sa direksyon ng bata. Huwag kang tumingin, Leo. Isipin mo na lang na nasa isang magandang panaginip ka. Ang mahinang bulong ni Victoria sa bata, isang tinig na punong-puno ng pagpapakalma. Muling humarap si Victoria kay Carlos, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at puno ng pagdidiri. I don't like drama, Carlos, and I certainly don't like my money being handled by people who act like animals. Marahil ay kailangan ko ng pag-isipang muli kung itutuloy ko pa ang tulong ko sa inyo. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Carlos. No, Miss Victoria, please! Aayusin namin ito. Hinding-hindi na ito maulit. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Victoria, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Stella. Isang nangiti ng isang taong nakahanap ng huling alas sa gitna ng pagkatalo. Alam ni Stella na kapag umalis si Victoria ay tapos na sila. At kapag pinalaya siya ni Carmen ay wala na siyang matatatakbuhan. Huwag niyo akong palayasin. Huwag niyo akong itatrato ng ganito. Ang biglang sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng kasinungalingan. Huwag mong hayaang mawalan ng tahanan ang magiging anak mo, Carlos. Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng sariling baby. Nanahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Carlos at ang malakas na tibok ng puso ni Victoria na tila nais nang kumawala sa kanyang dibdib. Isang matinding panginginig ang gumapang sa mga daliri ni Victoria habang nakatingin sa tiyan ni Stella. Isang malaking kasinungalingan o isang masakit na katotohanan na wawasak sa huling pag-asa ng kanyang anak na si Leo. Ano ang itinatago ni Stella sa ilalim ng kanyang kama na may kinalaman sa kanyang tunay na kalagayan? At hanggang saan kayang panindigan ng isang taksil ang isang pekeng buhay para lamang hindi bumagsak sa putikan, buntis? Ang tawa ni Victoria ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumagsak sa sahig, malamig at walang kahit anong init ng saya. Tinitigan niya ang nanginginig na si Stella, na hawak-hawak ang kanyang tiyan, na tila ba iyon ang kanyang huling panangga sa kamatayan. Sa loob ng dibdib ni Victoria, ang kanyang puso ay tila isang nagngangalit na tambol. Naalala niya ang sarili niyang pagbubuntis kay Leo. Ang mga gabi na pinagsilbihan niya ang isang walang utang na loob na asawa habang daladala ang bigat ng kanilang anak. Ang makita ang babaeng sumira sa kanyang buhay na gumagamit ng parehong dahilan para magsinungaling ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Congratulations, Carlos! Mukhang nadagdagan ang dahilan para mas lalong maging magulo ang pamilyang ito. Ani Victoria, ang kanyang tinig ay puno ng matinding pang-uuyam. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang lisanin ng isang gumuguhong palasyo. Ngunit hayaan mong maging tapat ako sa iyo. Ang aking kumpanya ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong ang personal na buhay ay tila isang maduming serye sa telebisyon. I value stability and dignity at sa nakikita ko ngayon, wala kayo niyon. Agad na nanlamig ang buong pagkatao ni Carlos. Ang takot na mawala ang puhunan ni Victoria ay mas matimbang pa kaysa sa anumang balita ng pagbubuntis. Lumapit siya kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, tila isang asong nagmamakaawa na huwag iwanan ng kanyang amo. Miss Victoria, please! Huwag kang umalis. Aayusin ko ang lahat, pangako. Ang pagsusumamo ni Carlos sa gitna ng kanyang takot
Nagawa niyang lumuhod sa harap ni Victoria. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig nang walang pag-aalinlangan. Ang lalaking dating nagmalaki at nanakit kay Teresa ay ngayon ay nasa paanan ng babaeng binuo ng kanyang sariling kalupitan. Tinitigan siya ni Victoria mula sa itaas. Ang anino ni Victoria ay dahan-dahang lumaki at binalot ang nakaluhod na si Carlos, isang simbolo ng kanyang ganap na kontrol sa buhay ng lalaking ito. Kung gusto mong manatili ang aking tiwala, Carlos, kailangan mong linisin ang dumi sa harap ko. I cannot have an associate whose mistress is causing a scandal in front of me. Pumili ka. Ang iyong kinabukasan o ang babaeng ito na walang ibang ginawa, kundi ubusin ang pondo mo. Walang kaba, walang pag-aalinlangan, lumingon si Carlos kay Stella. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagnanasa, ay ngayon ay puno na ng puot at panunumbat. Umalis ka rito, Stella. Kunin mo ang lahat ng gamit mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa opisina hanggat hindi ko sinasabi. Pero Carlos, ang baby natin, ang yaw ni Stella, ang kanyang boses, ay tila isang nasirang plaka. Wala akong pakialam sa baby na yan. Sinira mo na ang lahat. Ang bulyaw ni Carlos habang marahas na itinuturo ang pintuan. Ang bawat hikbi ni Stella ay tila isang matamis na himig sa mga tainga ni Victoria. Pinanood niya kung paano kaladkarin ni Carlos si Stella palabas ng silid, kung paano itapon ang mga mamahaling bag nito sa labas ng pintuan na tila ba basurang walang halaga. Ang paghihiganti ay tila isang dahan-dahang paglasap ng pinakamasarap na alak. Mapait sa simula, ngunit nag-iiwan ng matinding init sa lalamunan. Nang makaalis na si Stella at ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Carlos, lumapit si Victoria sa bintana. Pinagmasdan niya ang ulan na nagsisimula nang pumatak sa labas. Sa kalsada, nakita niya ang anino ni Stella na naglalakad sa ilalim ng buhos ng ulan, basang-basa at may bitbit na galit na mas matindi pa sa bagyo. Hindi alam ni Victoria na sa mga sandaling iyon, habang nilalamig sa labas, may hawak na isang piraso ng papel si Stella na nakuha niya mula sa ilalim ng kama ni Carlos, isang lumang litrato ni Teresa na may kasamang DNA result na lihim na ipinagawa ni Stella gamit ang buhok na nakuha niya sa suot ni Victoria noong nakaraang gabi. Dahan-dahang huminto si Stella sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa bintana kung saan nakatayo si Victoria. Hindi ikaw si Victoria. Ikaw ang multo ni Teresa na hindi natahimik sa bangin. Ang bulong ni Stella, ang kanyang tinig ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Kung hindi kita napatay sa unang pagkakataon, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang matitira sa iyo kahit ang iyong bangkay. Ano ang gagawin ni Stella sa katotohanang natuklasan niya? At paano paghahandaan ni Victoria ang isang kaaway na wala nang balak pang magtago sa dilim? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng lumang apartment na tinutuluyan ni Stella ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang pusong puno ng puot. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone at ang isang lamparang aandap-andap. Hawak ni Stella ang isang puting sobre na naglalaman ng katotohanang magpapabagsak sa mundong maingat na binuo ni Victoria. Ang resulta ng pagsusuri sa DNA ay malinaw. Ang hibla ng buhok na nakuha niya ay tugma sa mga lumang gamit ni Teresa na itinago niya sa ilalim ng bodega. 4 na taon. 4 na taon mong niloko ang lahat, Teresa. Ang bulong ni Stella, ang kanyang mga mata, ay naniningkit habang pinagmamasdan ang larawan ng bangin kung saan nila iniwan ang babae. Isang baliw na halakhak ang dahan-dahang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kiskis ng tuyong lalamunan sa gitna ng gabi. Akala mo ba ay ganun-ganun na lang iyon? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang marangyang suite, hindi mapakali si Victoria.
Ang kanyang instinct bilang isang ina at bilang isang biktima ay nagbabala sa kanya. Lumapit siya sa bintana at tinitigan ang madilim na kalsada sa ibaba. Doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya ang isang aninong pamilyar. Isang babaeng nakatayo sa ulan, hindi gumagalaw, at nakatingin ng diretso sa kanyang bintana. Si Stella. Ang matinding panginginig ay gumapang mula sa mga paa ni Victoria paakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi takot para kay Leo. Alam niya ang takbo ng isip ng isang taong wala nang mawala. Agad niyang kinuha ang kanyang coat at nagmamadaling lumabas. Ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kanyang anak na nasa mansyon ni na Carlos. Nang makarating siya sa tapat ng gate ng mga asawa, biglang lumitaw si Stella mula sa dilim. Ang ayos nito ay magulo. Ang buhok ay basa ng ulan at ang mga mata ay tila nag-aapoy sa isang uri ng kaaliwan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Miss Victoria, o baka dapat kong sabihing Teresa? Ang boses ni Stella ay tila isang mahinang bulong na dinala ng hangin, puno ng kamandag. Naniga si Victoria sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat himaymi ng kanyang balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ngunit sa halip na sumigaw, pilit niyang pinanatili ang kanyang tindig. Masyado ka nang nahihibang, Stella. Ang ulan ay tila nagpalabo na sa iyong isipan. Umalis ka sa harap ko bago ko tawagin ang mga security. Dahan-dahang lumapit si Stella. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Victoria. Alam mo ba, Teresa, naalala ko ang gabi na yon. Ang tunog ng pagkabasag ng iyong mga buto sa ilalim ng bangin. Ang paraan ng iyong pagmamakaawa para kay Leo. Hindi ba't nakakapagtaka na ang isang bilyonaryang tulad mo ay may parehong peklat at parehong boses ng babaeng pinatay namin? Isang matinding sikip ng dibdib ang naramdaman ni Victoria. Ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang panginginig. Isang patak ng luha ang nagbadyang kumawala, ngunit agad niya itong pinigilan. Ang tanging sagot niya ay isang malamig at walang emosyong titig. Ghosts only haunt those who have blood on their hands, Stella. Kung nakakakita ka ng multo, marahil ay dahil sa konsensya mong uent-unti ka ng kinakain. Ang sagot ni Victoria, ang kanyang boses ay hindi nayanig, kahit na ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw na sa takot. Ngunit hindi natinag si Stella. Inilabas niya ang sobre at iwinagayway ito sa harap ni Victoria. Hindi kailangan ng multo para patunayan ang totoo. Ang papel na ito ang tatapos sa lahat ng pagpapanggap mo. Gusto mo bang makita kung paano ka itaboy ni Carlos kapag nalaman niyang ang Victoria na sinasamba niya ay ang babaeng sinubukan niyang patayin? Tumalikod si Stella at tumakbo patungo sa pintuan ng mansyon. Sa loob ng opisina, si Carlos ay mag-isang umiinom, binalot ng katahimikan at pagsisisi. Sa isang marahas na pagkilos, kinalampag ni Stella ang pinto at pumasok. Hindi alintana ang gulat sa mga mata ng lalaki. Carlos, bubuksan ko ang mga mata mo. Ang sigaw ni Stella, habang ang kanyang boses ay tila isang basag na kampanilya. Ang babaeng sinasamba mo, ang babaeng inaakala mong magliligtas sa iyo. Siya ang asawang pinatay natin. Siya si Teresi. Dahan-dahang ibinagsak ni Stella ang makapal na exaphoso at ang mga lumang larawan sa ibabaw ng mesa ni Carlos. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa kahoy ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatitig si Carlos sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay habang si Victoria ay nakatayo sa labas ng pinto, nakikinig sa bawat tibok ng panganib. Ang kanyang sikreto ay wala na sa kanyang mga kamay. Paano haharapin ni Carlos ang katotohanang ang kanyang kaligtasan ay nasa kamay ng babaeng kinuhaan niya ng buhay? At ano ang gagawin ni Victoria
Kapag ang pintuan ng opisina ay dahan-dahang bumukas upang ilantad ang puot ng lalaking nakatuklas na ng kanyang lihim. Ang bawat tunog ng paghinga ni Carlos ay tila isang mabigat na pasanin sa loob ng tahimik at madilim na opisina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga papel na inilatag ni Stella. Ang mga numero ng DNA, ang mga lumang larawan ni Teresa, at ang mga ulat ng investigasyon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais na sumigaw sa takot. Sa kanyang isipan, ang imahe ng bangin at ang ulan 4 na taon na ang nakalilipas ay muling nabubuhay, tila isang masamang panaginip na ayaw siyang tantanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Victoria, hindi taglay ang takot ng isang nahuling may sala, kundi ang awtoridad ng isang reynang na insulto. Ang lamig ng kanyang aura ay tila nagpababa sa temperatura ng silid. Direkta siyang naglakad patungo sa tapat ni Carlos, hindi man lang tinapunan ng tingin ang mga ebidensyang nakakalat sa mesa. Carlos, naniniwala ka ba talaga sa mga kwentong barbero ng babaeng ito? Ang boses ni Victoria ay tila isang matalim na haplos, puno ng panguuyam. Tignan mo ang sarili mo, isang respetadong negosyante, ngunit nagpapadala sa bugso ng galit ng isang desperadang babaeng pinalayas mo sa sarili mong tahanan. Pero ang DNA, ang mga larawan, ang nauutal na tugon ni Carlos, ang kanyang boses ay tila isang bata na naliligaw sa dilim. Humalakhak si Victoria, isang tawa na walang kahit anong saya, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. DNA, Carlos, sa mundong kinabibilangan ko, ang lahat ay nabibili ng pera. Akala mo ba ay mahirap pekein ang isang pirasong papel para lamang makapaghiganti ang isang babaeng nawalan ng lahat? Tignan mo ako ng maigi. Lumapit si Victoria kay Carlos, hinawakan niya ang baba nito at pilit na iniangat ang mukha ng lalaki upang magtama ang kanilang mga paningin. Sa tingin mo ba, ang isang hamak na probinsyanang asawa na hindi marunong humawak ng tinidor ay magiging ganito? Ang babaeng pinatay mo sa iyong alaala ay matagal nang naging bahagi ng lupa. Sa tingin mo ba, kung ako si Teresa, tutulungan kita? Kung ako siya, ang unang gagawin ko ay ang ipakulong kayo ni Stella sa unang araw pa lang ng aking pagbabalik. Ang luhikang ito ni Victoria ay tila isang malakas na suntok na nagpagising sa kasakiman ni Carlos. Tama si Victoria. Sa isip ni Carlos, bakit siya tutulungan ng isang taong nais siyang saktan? Ang kailangan niya ay ang pera ni Victoria, ang kanyang puhunan, ang kanyang kaligtasan. At mas madaling paniwalaan ang isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang madugong katotohanan. Carlos, nagsisinungaling siya. Tignan mo ang peklat sa likod ng tainga niya. Ang sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng bakal na kiniskis sa semento. Lumingon si Victoria kay Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dahan-dahan niyang hinawi ang kanyang buhok, ipinakita ang maliit na puting marka. Ang markang ito ay nakuha ko sa isang aksidente sa Zurich noong nakaraang taon. Isang cosmetic surgery na hindi naging perpekto. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang medical records mula sa Switzerland, Stella? O baka gusto mong dagdagan ko ang kasong isasampa ko sa iyo ng defamation at harassment? Sa puntong yun, pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkairita at pandidiri kay Stella. Ano na naman ba itong kaguluhang ito? Stella, hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi mo kami napapahiya sa harap ng ating anyan? Carlos, tawagin mo ang mga security. Ipaalis ang baliw na babaeng ito rito. Ang pagpanig ni Carmen kay Victoria ang naging huling pako sa krus ni Stella. Sa utos ni Carlos, marahas na hinawakan ng mga security guard si Stella sa magkabilang braso. Ang marahas na pagkaladkad sa kanya ay lumikha ng mga tunog ng sapatos na kumikis-kis sa sahig, habang ang mga hiyaw ni Stella
ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Pagsisisihan niyo ito. Siya si Teresa. Papatayin niya kayong lahat. Ang huling sigaw ni Stella bago siya tuluyang nailabas ng gusali. Nang muling tumahimik ang opisina, napasandal si Carlos sa kanyang upuan. Ang kanyang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. I'm sorry, Miss Victoria. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Siguro ay dahil sa depression at sa pagkawala ng bata. Huwag mo nang isipin yun, Carlos. Ang mahalaga ay ang ating partnership, ani Victoria, habang dahan-dahang tumatalikod upang lisanin ang silid. Ngunit nang makaalis na siya sa paningin ni Carlos, ang kanyang matatag na tindig ay dahan-dahang bumagsak. Humawak siya sa pader ng pasilyo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot na kanyang itinago sa loob ng mahabang oras. Isang maliit na butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng maskarang kailangan niyang isuot araw-araw. Samantala, sa loob ng isang madilim na storage room kung saan pansamantalang ikinulong si Stella habang hinihintay ang mga pulis, nakaupo ang babae sa sahig. Ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong bakas ng katinuan. Sa kanyang pagkapkap sa dilim, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matalim at malamig na bagay sa ibabaw ng isang lumang cabinet. Isang metal na rock GI. Dahan-dahan itong kinuha ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa isang uri ng kaaliwan. Tinitigan niya ang talim ng kutsilyo na kumikinang sa ilalim ng maliit na sinag ng buwan na dumadaan sa bintana. Kung hindi kita napatay sa bangin, tatapusin kita sa harap ng lahat. Ang bulong ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng sementeryo. Walang multong makakatakas sa akin sa ikalawang pagkakataon. Anong madugong trahedya ang naghihintay sa gabi ng malaking selebrasyon? At sino ang magiging biktima sa huling pagkakataon na maghaharap ang dalawang babaeng binuo ng puot at paghihiganti? Ang bawat hibla ng pulang seda ng kanyang bestida ay tila isang dahan-dahang pag-agos ng sariwang dugo, matingkad at puno ng babala. Sa harap ng malaking salamin ng kanyang suite, pinagmasdan ni Victoria ang kanyang sarili. Ang kulay ng kanyang suot ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito ay ang kulay ng kanyang matagal ng kinimkim na puot, ang kulay ng pagtutuos na 4 na taon niyang hinintay. Ang amoy ng mamahaling pabango ay bumabalot sa kanya, ngunit sa kanyang isipan, ang tanging amoy na nananatili ay ang amoy ng basang lupa at amag sa kailaliman ng bangin. Pumasok si Corazon sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Lumapit siya kay Victoria at dahan-dahang hinawakan ang mga balikat nito. Sigurado ka na ba rito, Victoria? Kapag itinuloy mo ito, wala na ang balikang mangyayari. Maaaring manganib ang buhay mo sa oras na lumabas ang katotohanan. Handa na ako, Corazon. Matagal na akong patay. Ang malamig na sagot ni Victoria habang isinusuot ang kanyang mga hikaw na brilyante. Ang tanging buhay na mahalaga ngayon ay ang kay Leo. Isang oras bago ang selebrasyon, palihim na nagtungo si Victoria sa silid ni Leo sa mansyon. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Yakap ang kanyang maliit na bag. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Corazon, inayos ni Victoria ang paglilikas sa bata. Ang dahan-dahang paghaplos ni Victoria sa pisngi ni Leo ay puno ng panginginig. Isang huling paalam bago ang gulo. Leo, makinig ka kay Tito. Dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan maraming bulaklak at laging masaya. Susunod si Mama. Susunod ang Di Victoria pagkatapos ng party. Okay? Ang bulong ni Victoria, ang kanyang boses, ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Opo, Di Victoria. Promise po ba na darating kayo? Ang tanong ni Leo.
Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na humawak sa dulo ng bestida ni Victoria. "Pangako, anak, pangako," ang huling sabi ni Victoria bago niya pinanood ang pag-alis ng sasakyang magdadala sa kanyang anak sa kaligtasan. Ang tunog ng papalayong makina ay tila isang mabigat na pasanin na naalis sa kanyang dibdib, ngunit pinalitan ito ng isang matinding kaba para sa darating na gabi. Samantala, sa loob ng kanilang mga silid, sina Carlos at Doña Carmen ay abala sa paghahanda ng may kasamang labis na katuwaan. Ang silid ay puno ng alingasaw ng mamahaling pomada at alahas. Akala nila ay ang muling pagbangon ng kanilang kumpanya ang kanilang ipinagdiriwang. Si Carmen ay halos magkandara pa sa pagpili ng pinakamalaking perlas na isusuot, habang si Carlos ay pabalik-balik sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang tuksido ng may pagmamalaki. "Finally, Carlos, babalik na tayo sa tuktok. At sa oras na matapos ang gabing ito, siguradong tayo na ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod." Ang tuwang-tuwang sabi ni Carmen. Ang kanyang tawa ay tila isang mapanirang huni ng ibon sa gitna ng katahimikan. "Yes, ma. At kapag nakuha na natin ang buong tiwala ni Victoria, hindi na natin kailangan pang isipin ang mga utang natin. Magiging maayos na ang lahat." Ang sagot ni Carlos, ang kanyang muka ay puno ng kasakiman, na tila ba naging bulag na sa panganib na nasa harap niya. Bago lumabas ng suite, isang mahalagang bagay ang kinuha ni Victoria mula sa isang lihim na kahon. Isang lumang kwintas na gawa sa pilak, kupas na ang kulay at may simpleng krus. Ang kwintas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Sa ilalim ng kanyang long lay at pulang bestida, dahan-dahan niyang isinuot ang kwintas na yon. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang pinagmulan, ng hirap na kanyang dinanas, at ng pangakong binitawan niya sa kanyang mga magulang. Ito ang kanyang anting-anting, ang nag-iisang bagay na tao pa sa loob ng kanyang pagkataong Victoria. Nang dumatang ang itim na sasakyan sa harap ng malaking hall, ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan. Ang dahan-dahang pagbaba ni Victoria mula sa sasakyan ay tila isang eksena sa isang pelikula. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay lumilikha ng isang marangyang tunog, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasamba sa kanyang pagdating. Ngunit sa madilim na sulok ng parking lot, sa likod ng malalaking haligi, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw. Si Stella, na may magulo at basang buhok mula sa ulan kanina, ay nakasilip mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa pulang bestida ni Victoria. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng erok-yayay na kanyang ninakaw. Ang bawat paghinga niya ay puno ng puot, tila isang hayop na naghihintay ng tamang sandali upang sumunggab. "Magpakasaya ka sa iyong huling gabi, Teresa." Ang bulong ni Stella, ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na hindi naririnig ng sinuman sa gitna ng masayang musika sa loob ng hall. Dahil bago matapos ang gabing ito, ang pulang bestida mo ay mapapalitan ng totoong dugo. Ang pintuan ng hall ay dahan-dahang bumukas, inilalantad ang liwanag at karangyaan sa loob, habang ang panganib ay nananatiling nakatago sa dilim, naghihintay lamang ng isang pagkakataon upang tapusin ang lahat. Ang bawat sulok ng marangyang hall ay puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Tila ba sadyang ginawa ang bawat kislap upang itago ang mga lihim na nakabaon sa dilim. Ang amoy ng mamahaling alak at sariwang bulaklak ng lili ay humahalo sa banayad na musika ng mga biolin. Ngunit para kay Victoria, ang hangin ay tila lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang mga kaaway. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng itim at puti. Umakyat si Carlos sa entablado,
Ang kanyang mukha ay puno ng yabang at pagmamalaki. Hawak niya ang baso ng champagne habang iginagala ang paningin sa mga maimpluwensyang panauhin. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa gabing ito. Ang simula ni Carlos, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may pekeng awtoridad. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa tagumpay ng aming kumpanya, kundi para sa pagpapatuloy ng dangal ng aming pamilya at sa pagtanggap sa babaeng magiging katuwang ko sa bagong yugto ng aking buhay. Ngunit bago pa man matapos ni Carlos ang kanyang sasabihin, ang malaking pinto ng hall ay marahas na bumukas. Pumasok si Stella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang kanyang pagdating ay lumikha ng isang nakabibinging bulungan sa gitna ng mga panauhin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa entablado. Inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Carlos bago pa man siya mapigilan ng mga security. Hindi pa tapos ang gabi, Carlos. Ang hiyaw ni Stella. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal na kumiskis sa pandaman ng lahat. Akala niyo ba ay ganun-ganun na lang niyo ako itatapon? Haharapin niyo ang katotohanan. Carlos, hindi mo ako pwedeng iwan dahil daladala ko ang tagapagmana mo. Buntis ako at ang batang ito ang magpapatunay na kailanman ay hindi mo ako matatalikuran. Nanahimik ang buong hall. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Stella at ang mahinang pag-ubo ng ilang panauhing hindi komportable sa nasasaksihang iskandalo. Si Doña Carmen ay halos himatayin na sa hiya. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang mga perlas habang nakikita ang pagkasira ng kanilang reputasyon sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling kalmado si Victoria. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagbigay ng isang maliit na hudyat sa tech booth sa likuran. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang unang lumitaw ay ang mga kopya ng bank transfers, mga dokumentong nagpapatunay na si Stella ay dahan-dahang nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya ni Carlos upang ibayad sa kanyang mga personal na utang. Sumunod ay isang medikal na dokumento mula sa isang kilalang ospital. Sa malalaking titik, nakasulat ang resulta ng pagsusuri. Negative. Hindi buntis si Stella. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan upang manatili sa kapangyarihan. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at pandidiri. Ang hiya na iniingatan ni Doña Carmen ay tuluyan ng nadurog. Tila ba isang basong kristal na hinampas sa semento. Hindi na nakayanan ng matanda ang bigat ng kahihiyan. Dahan-dahang nawalan ng malay si Carmen. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa bisig ng mga katabing panauhin. Sa sobrang galit at kahihiyan, hinarap ni Carlos si Stella. Sa harap ng lahat, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella. Sapat na upang mapaupo ang babae sa sahig ng entablado. Wala kang kwentang babae. Niloko mo ako. Ang bulyaw ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagsisisi, habang ang lahat ay nakatuon sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Victoria sa gilid ng entablado. Kinuha niya ang kanyang baso ng champagne at marahang uminom. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Ito ang katotohanan ng buhay. Ang kasakiman ay palaging nagbubunga ng sariling pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakaubas sa sahig, tumingala si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Victoria. Sa isang huling pagkakataon na puno ng desperasyon, itinuro niya si Victoria at sumigaw ng buong lakas. Isang hiyaw na tila nanggaling sa kailaliman ng impyerno. Huwag kayong paloko sa kanya. Siya si Teresa. Tignan niyo ang peklat sa likod ng tainga niya. Siya ang asawang pinatay namin. Ang bawat panauhin ay sabay-sabay na lumingon kay Victoria. Ang katahimikan ay naging mas malalim pa kaysa sa gabi
habang ang lahat ay naghihintay kung paano sasagutin ng bilyonaryang si Victoria ang paratang na siya ay isang multo mula sa nakaraan. Ano ang susunod na hakbang ni Victoria ngayong ang kanyang pinakamalaking sikreto ay isinigaw na sa harap ng buong lungsod? At sapat ba ang kanyang katatagan upang harapin ang huling unos ng katotohanan? Ang bawat sulyap mula sa daan-daang pares ng mga mata ay tila isang matatalim na karayom na tumutusok sa balat ni Victoria. Ang katahimikan sa hall ay mas nakabibingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw, habang ang lahat ay naghihintay ng kanyang reaksyon. Ang mga salita ni Stella ay umaalingaw-ngaw sa hangin, isang sumpa na tila naglalayong basagin ang kanyang maingat na binuong maskara. Dahan-dahang lumapit si Victoria sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang banner ng kanyang paghihiganti. Ang kanyang tindig ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan o takot. Ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Tila ba hindi siya isang biktima na nahuling may sala, kundi isang hukom na handang magbigay ng kanyang hatol. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang hinawi ang kanyang buhok. Inilantad ang maliit na peklat sa likod ng kanyang tainga. Tama siya. Ang boses ni Victoria ay malalim at kalmado, ngunit puno ng bigat ng nakaraan. Ang babaeng pinagsalitaan niya, ang babaeng inakala niyong patay na at nabaon sa limot, ako yun. Ako si Teresa. Isang malakas na bulungan ang pumutok sa buong hall. Tila ba isang kumpol ng mga bubuyog na biglang nagwala. Ang ibang panauhin ay napatayo sa pagkagulat. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga at ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Si Carlos ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang multo mula sa kanyang nakaraan ay ngayon ay nakatayo sa kanyang harap, buhay at mas malakas kaysa dati. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot at pagsisisi. Iimposible, hindi maaari. Ang nauutal na bulong ni Carlos habang dahan-dahan siyang umaatras, tila ba nakakita ng tunay na multo. Namatay ka na. Paano? Tinitigan ni Victoria si Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pagdidiri. Namatay ako, Carlos. Namatay ako noong gabing itinulak mo ako sa bangin. Namatay ako sa bawat sandaling nagkukunwari ka na nagluluksa habang nagsasaya kasama ang babaeng yan. Ngunit bumalik ako. Hindi bilang Teresa, kundi bilang Victoria, ang bangungot ng iyong bawat kasalanan. Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa malaking screen sa likod ni Victoria. Ngayon, ang ipinapakita ay hindi na mga chart ng negosyo, kundi isang malinaw at nakagigitlang video footage. Ito ay mula sa isang dashcam ng isang truck na nagkataong dumaan sa probinsya 4 na taon na ang nakalilipas. Sa screen, makikita ang malakas na buhos ng ulan, ang nagngangalit na agawan sa pagitan ni Carlos at Teresa sa gilid ng bangin, at ang malinaw na pagtulak ni Carlos. Maririnig ang malakas na tunog ng pagbagsak ni Teresa, kasunod ng malamig na tawa ni Stella, at ang walang emosyong pagtalikod ni Carlos. Ang video ay nagpatuloy. Ipinakita nito ang mabilis na pagtalikod ni Carlos at Stella habang si Teresa ay naiwang naghihirap sa ilalim ng bangin. Ang mga salitang sinabi ni Carlos na, "Patay na yan. Sabihin na lang natin sa mga pulis," at kay Leo na sumama siya sa ibang lalaki at naaaksidente sa daan, ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Tila ba isang direktang kumpirmasyon ng kanyang krimen. Isang matinding sigaw ng pagkagulat at galit ang pumuno sa buong hall. Ang mga panauhing dati ay humahanga kay Carlos ay ngayon ay puno ng pagdidiri. Ang kanilang hiya ay ganap na nawala. Ang bawat bulong ay naging isang matinding pagpuna at ang mga tingin ay puno ng pagkamuhi. Dahan-dahang kinuha ni Victoria ang isang kopya ng lumang titulo ng lupa na ninakaw ni Carlos at Stella.
Ibinagsak niya ito ng mariin sa entablado sa harap ng nanginginig na si Carlos. Ang lahat ng ari-arian mo, Carlos. Ang kumpanya na pinaghihirapan kong buhayin, ang bahay na ito na puno ng mga alaala ng aking anak. Lahat ng yan ay ibinili mo mula sa perang ninakaw mo sa akin. Kaya ngayon, Teresa, bilang Victoria, ay binabawi ko ang lahat ng yan. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang malakas na tunog ng martilyo na tumatama sa isang kalawangin na pako. Itinatatak ang katotohanan sa puso ng lahat. Ang pagbagsak ng Carlos at ng kanyang pamilya ay hindi lamang isang pagbagsak sa pananalapi, kundi isang pagbagsak sa dangal at sa pagkatao. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng 4 na taon, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Victoria. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya, luha ng tagumpay. Isang patak na tila naghugas sa lahat ng dumi at sakit na kanyang kinimkim sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pagpapahayag, isang malakas na tunog ng koy kansat ang umalingaw-ngaw sa labas ng hall, kasunod ng tunog ng mabilis na mga yabag. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Stella, na kanina pa nakaupo sa sahig, ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kapusukan. Hawak niya ang rock giyay. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa isang mabilis na pagkilos, lumundag si Stella patungo sa entablado. Ang kanyang target ay si Victoria. Kung hindi kita napatay noon, tatapusin kita ngayon. Ang sigaw ni Stella. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na dinala ng kamatayan. Isang matalim na kinang ng bakal ang mabilis na lumipad patungo sa dibdib ni Victoria. Isang huling pagtatangka ng isang taong wala nang mawala. Ang oras ay tila huminto. Ang matalim na kinang ng Arok GI ay mabilis na lumipad patungo sa dibdib ni Victoria. Isang huling pagtatangka ng isang taong ginagapangan na ng kadiliman. Ngunit bago pa man dumampi ang talim sa balat ni Victoria, isang mabilis na anino ang umalpas mula sa gilid ng entablado. Isang pulis na nakasibilyan ang mabilis na sumunggab kay Stella. Marahas na hinawakan ang kanyang braso at pinilipit ito. Ang Airok Gyay ay tumalsik mula sa kamay ni Stella at ang kanyang katawan ay marahas na bumagsak sa sahig. Walang makakasakit sa kanya. Ang matigas na utos ng pulis habang mahigpit na ginapos si Stella. Nagsimulang magkagulo ang mga panauhin. Ang mga hiyaw ng takot ay humalo sa bulungan ng pagkagulat. Agad na nilapitan si Victoria ng ilang pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nanatiling matatag si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Stella na ngayon ay gigapos na sa sahig. Hindi kayo magtatagumpay. Papatayin ko kayong lahat. Ang hiyaw ni Stella. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng matinding puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit siyang nagpupumiglas sa pagkagapos ng mga pulis. Sa wakas, kaladkad si Stella palabas ng hall. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting nalunod sa layo. Iniwan ng isang alingaw-ngaw ng pagkasira. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay muling nabaling kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon habang lumuluhod siya sa harap ni Victoria. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay ngayon ay isang kaluluwang nawawala. Nagmamakaawa para sa kaunting awa. Teresa, pakiusap, patawarin mo ako. Ang pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa dulo ng pulang bestida ni Victoria. Nagkamali ako. Minahal naman kita noon, Teresa. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Para kay Leo, pakiusap. Tinitigan ni Victoria ang lalaking nasa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang kahit anong bakas ng pagmamahal na dati ay ibinigay niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Carlos
Ang kanyang kilos ay puno ng pagdidiri. Ang asawa mo, Carlos. Ang boses ni Victoria ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. Ay matagal nang namatay sa bangin 4 na taon na ang nakalilipas. At ang lalaking pumatay sa kanya ay walang karapatang humingi ng anumang tawad. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran. At ngayon, oras na para magbayad ka. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang 2 pulis. Kinapitan nila ang magkabilang braso ni Carlos at ang tunog ng pagdait ng posas sa kanyang pulso ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Si Carlos ay nagpupumiglas, ngunit wala siyang magawa laban sa puwersa ng batas. Kaladkad din siya palabas ng hall. Ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi ay uwant-unting nawawala sa dilim ng gabi. Ang bawat ingay ay dahan-dahang nawala. Ang tanging natira ay ang mga basag na florera, ang gulugulong mga upuan, at ang mga panauhing nanginginig pa rin sa takot at pagkagulat. Ang dating masiglang hall ay ngayon ay isang sementeryo ng mga pangarap at kasinungalingan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Victoria ang anino ng isang stretcher na ipinapasok sa hall. Nakita niya si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang katawan ay nakahiga nang walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay walang kakayahang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbukas, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga pulis na naglalagay ng mga police line. Sa paligid ng kanyang mga ari-arian, ang lahat ay kinukumpiska na. Ang matinding kahihiyan at pagkawasak ng kanyang pamilya ay sapat na upang lamunin ang kanyang katawan. Dahan-dahang ipinikit ni Victoria ang kanyang mga mata. Isang matinding paghinga ang lumabas mula sa kanyang dibdib, isang hiningang puno ng pagod at paglaya. Natapos na ang lahat. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang kanyang mga kaaway ay nakaharap na sa batas. Ngunit ang lahat ng katahimikan ay biglang nabasag ng isang maliit na tinig mula sa bukana ng hall. "Mama?" Dahan-dahang iminulat ni Victoria ang kanyang mga mata. Sa pintuan, nakatayo si Leo, kasama si Corazon. Ang bata ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting pagtataka. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ito ang sandaling matagal niyang hinintay. Ang sandaling muli siyang tatawagin ng kanyang anak na mama. Ang bawat hakbang ni Victoria patungo sa bukana ng hall ay tila isang dahan-dahang pag-akyat mula sa kailaliman ng bangin. Ang kanyang pulang bestida, na kanina ay sagisag ng galit at paghihiganti, ay ngayon ay tila isang lambong na bumabalot sa kanyang paglaya. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang maliit na katawan ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng pag-asa. Sa likod ng bata, nakatayo si Corazon. Ang kanyang muka ay puno ng matinding ngiti at luha ng kagalakan. Nang makalapit na si Victoria sa kanyang anak, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hindi alintana ang mamahaling tela ng kanyang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang niya itong iniabot sa bata. "Leo, anak?" Ang bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding emosyon na matagal niyang kinimkim. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umaagos na tila isang ilog na matagal nang pinigilan. Sa isang iglap, tumakbo si Leo patungo sa kanya. Ang bata ay yumakap ng napakahigpit sa kanyang ina. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasiksik sa balikat ni Victoria. Ang bawat hikbi ni Leo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa puso ni Victoria. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sakit, kundi matinding kagalakan. "Mama, Mama, huwag mo na po ulit akong iiwan." Ang umiiyak na bulong ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa likod ng kanyang ina. Tila ba ayaw na niyang pakawalan pa muli. Natakot po ako sa mga halimaw." Hinaplos ni Victoria ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat haplos ay puno ng pangako
at pagmamahal. Hinalikan niya ang ulo ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Nais niyang damhin ang bawat sandali ng kanilang muling pagkikita. Ang amoy ng kanyang anak, ang amoy ng pagkabata, ng pag-asa, at ng tunay na pagmamahal ay pumuno sa kanyang baga. Ito ang pinakamatamis na amoy sa buong mundo. Mas matamis pa kaysa sa pinakamahal na pabango na isinuot niya kanina. Sa gitna ng kanilang pagyakap, tinitigan ni Victoria ang bawat pasa at galos sa maliit na braso ni Leo, mga marka ng kalupitan ni Stella. Hinalikan niya ang bawat pasa, ang bawat halik ay tila isang mahiwagang gayuma na nagpapawi ng sakit. Si Corazon naman ay lumapit at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Victoria. Tapos na ang lahat, Teresa. Nahanap mo na ang iyong kapayapaan. Habang ang hall ay dahan-dahang nililinis ng mga security guard at pulis, ang mga basag na florera at ang mga gulugulong upuan ay dahan-dahang inaalis. Ang mga police line ay ipinupusod sa paligid ng mga ari-arian ni Carlos at Carmen. Isang patunay na ang lahat ng kasinungalingan at kasakiman ay may katumbas na kabayaran. Ngunit para kina Victoria at Leo, ang lahat ng kaguluhan sa paligid ay tila naglaho na. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng puso ng bawat isa, isang simponya ng pagmamahal na matagal nang nawala. Tara na anak, ang bulong ni Victoria habang dahan-dahang itinayo ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Leo. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang tunay na ngiti na hindi na kailangan pang itago. Sa labas ng hall, nakaparada ang isang sasakyan. Ngunit hindi na ito ang marangyang kotse ni Victoria. Ito ay isang simpleng van na may palamuti ng mga sariwang bulaklak sa loob. Pumasok sila ni Leo, kasama si Corazon. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at ang hangin mula sa labas ay tila bumati sa kanila. Ang direksyon na tinatahak nila ay hindi na ang maingay na lungsod, kundi ang tahimik na probinsya, ang lupang pamana. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At ngayon, ang lugar kung saan magsisimula ang lahat ng bago. Ang bawat milya na kanilang binabaybay ay tila isang dahan-dahang pag-alis sa mga anino ng nakaraan at isang pagpasok sa liwanag ng isang bagong umaga. Ang bawat sandali ay tila isang malalim na paghinga, isang paghinga ng kalayaan, ng pag-asa at ng muling pagsilang. Isang taon ang lumipas at ang dating madilim na lupang pamana ay ngayon ay puno ng kulay at buhay. Sa bawat sulok ng malawak na lupain, nakatanim ang iba't ibang uri ng bulaklak, mga sampagita, ros, at iba pang makukulay na halaman na umaakit sa mga paru-paro at bubuyog. Ang dating bangin na halos kumitil sa buhay ni Teresa ay ngayon ay napuno na ng maliliit na puno at mga makukulay na bulaklak, tila ba nagkaroon ng sarili nitong muling pagsilang. Ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang lupa at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak malayo sa alingasaw ng kasakiman at kasinungalingan. Sa gitna ng bukirin, nakita si Leo na masayang tumatakbo. Ang kanyang mga pisngi ay mapupula dahil sa araw, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang maliit na batang laging takot at malungkot ay ngayon ay puno ng buhay, isang patunay ng paghilom ng isang sugatan na kaluluwa. Mama, tignan mo po, nahuli ko ang pinakamalaking paru-paro. Ang sigaw ni Leo habang hawak ang isang garapon na mayroong isang malaking dilaw na paru-paro sa loob. Ngumiti si Teresa, hindi na si Victoria, kundi si Teresa na muling nabuhay. Lumapit siya sa kanyang anak at dahan-dahang hinaplos ang ulo nito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng galit, ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Maganda nga yan anak, pero dapat pakawalan mo rin para makalipad siya at makapagdala ng saya sa iba. Ang payo ni Teresa, dahan-dahang binuksan ni Leo ang garapon at ang paru-paro
ay lumipad, umakyat patungo sa asul na kalangitan.